Seryoso ang mga instruksyon at pagharap ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng kalamidad dito sa National Capital Region, sa Central Luzon at sa Southern Tagalog. Tingnan niyo itong mga paliwanag niya matapos tanggapin ang inisal na mga report ng mga local executive at kinaukulan dyan sa Southern Tagalog, especially sa Quezon Province. Focus right now on the flood control projects. This is a repair already and rehabilitation. Kailangan din natin tignan. So what do we do to avoid this in the future? Ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Kaya ang flood control has to be a big plan. Hindi pwedeng it will cross 3, 4, 5 regions. We have to understand the flow of the water and how to somehow manage it. Ayan o. So, yan yung paliwanag. RTBM. Thank you sa RTBM, Radio Malacanang, Radio TV Malacanang na nakatutok. Yan po ay nangyari doon po sa meeting dyan po sa Quezon Province at pag-ikot, nag-aerial survey ang Pangulo. Nakita yung lawak ng mga ng dahilan. Nung typhoon. Kaya talagang miniting niya. Ayan thank you sa RTBM. Seryoso yung usapan dyan na pinakikita ko sa inyo. Ayan simpleng lugar lang pero pinuntahan ng Pangulo yan para i-meeting niya. Thank you sa RTBM. Yung issue tungkol dun sa pagharap. Kaya ko pinakita yan ang pagpapatunay dito sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Anong ibig sabihin? Harapin ang problema para sa ikabubuti ng kaligtasan ng mga Pilipino. Inikot-ikot yan. Mula nung pumutok ito ng pagbahang yan dito sa Luzon noong araw ng Miyerkules at nagtuloy-tuloy. Inikot-ikot na. Hindi siya naniwala at hindi siya naging kontento doon lang sa mga report ng kanyang mga kasamahan. Bawat department secretary, regional and provincial director, may kanya-kanyang mga assessment at report sa Pangulo. Pero matapos niyang tanggapin yung mga report na yan, personal niyang pinuntahan pa. Kahit na medyo mapanganib sa security dahil open yung area na pinupuntahan. Sumasakay ng chopper, sumasakay ng bangka kung kailangan para makatawid at nagbibigay ng personal na tulong na mga galing sa pamahalaan para sa mga biktima ng baha na nasa sa mga evacuation center. Ayan po yung galaw ng ating Pangulo. Alam mo, kaya masarap ibalita ito kasi ito yung totoong ginagawa ng Pangulo. Malayong malayo yung sinasabi ng mga ayaw tanggapin si Pangulong Marcos, hindi makamove on na si Pangulong Marcos ang presidente, na pinipilit nilang mahina ang Pangulo, hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Kabaligtaran, ipinakikita ng Pangulo, hindi lang sa salita, kung hindi sa aktual na gawa at pagkilos ang kanyang trabaho, ang kanyang responsibilidad sa bayan. Diba? Kahit nangangalumata na, kahit anong pagod, biyahe ng biyahe. Yan ang aktibong Pangulo ng ating bansa sa kasalukuyan. Kung ito lang ay sinusuportahan ng lahat at naipagmamalaki nating lahat sa buong mundo at sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad, ang ganda ng balita. Malalo nating mahihikayat ang mga kapitalista at mga turistang pumasok ng Pilipinas, mga kapital sa Pilipinas, magbakasyon sa Pilipinas, magpasok ng dolyar sa Pilipinas. At lalong lalakas at tataas ang moral ng mga Pilipinong nasa abroad na nagtatrabaho at nagpapadala, remittance, dollar remittance, pumapasok sa ekonomiya ng bansa. Diba? Ang problema lang mayroong pangilan-ilan na sa halip gawin ang malasakit para sa Pangulo at sa ating bansa, sinisiraan pa. Binabaliwala ang galaw. Dahil lang sa kailang mga interes. Kailan kaya ang mga Pilipino magkakasundo? Mukhang mahirapan yata tayo yan. Matagal ata yan. Pasintabi na po, hindi ko nila lahat. Maraming Pilipino mareklamo, reklamador. Puro salita, kulang sa gawa. Puro reklamo, walang ginagawa. Sa halip na tumulong, mas ginusto ang paninira. Sa halip na tumulong, mas gusto nila ang mga intriga, magchismis sa kanilang interes lamang. Sa ibang bansa, hindi ganyan Ang ibang lahi, ang mga puti or black o anumang lahi,
Sa ibang bansa, hindi po ganon. Kaya ang yaman nila, ang unlad nila, nagkakasundo sila. During election, before election lang sila nagkukontrahan, pero after election, nagtutulungan. Dito sa atin, before, during, after election, at tuloy-tuloy, ginawa ng negosyo ang paninira. Ginawa ng negosyo ang pasaway. Ginawa ng negosyo ang pala-reklamo, puro paninira. Hindi yung pagtulong sa kapwa. Di ba? Kaya, tama lang yung sinasabi ng ibang observer. Tayo o kayo ring Pilipino, tayo ring mga Pilipino ang problema ng bansang ito. Tayo ring mga Pilipino at ilang mga Pilipino ang nagiging pasaway. Samantala kung magsasakripisyo at tutulong, ang laki ng tsansa, ang laki ng pagkakataon sa kaunlaran. Dahil mayaman ang Pilipinas. Maganda ang Pilipinas. Isang agricultural country ang Pilipinas. Kung nagtutulungan lang, wala magugutom. Maraming trabaho sa Pilipinas. Hindi katulad doon sa ibang bansa na ang negosyo lang ay oil at saka gold. Pero mayaman sila sa Middle East yun. Sa atin lahat meron tayong oil, meron tayong gold. Lahat nandito sa atin. Dahil meron tayong 7,500 island, more or less. Maraming negosyo dyan. Maraming kabuhayan. Maraming sakahan. Tapos tuloy-tuloy ang pagbigay ng ayuda, pagbigay ng libreng titulo ng lupa. Libreng lupa, titulo, sakahan, patubig, lahat. Di ba? Kaya nakakalungkot man, kahit sinong magaling na tao at maging pangulo ng ating bansa, sisirain pa rin ng mga Pilipino, ng ibang Pilipino. Ito na lang kung ginagawa ni Pangulong Marcos. Puro trabaho, sinisira pa eh. Ang alam naman natin, iba lang ang agenda nila na ay pang sarili lang. Yung mga negosyante, local, national at mga dayuhan, kumbinsido sa liderato ni Pangulong Marcos. Kumbinsido sa ginagawa ng ating administrasyon. Sa mga policy, foreign policy, economic policy, national security, internal, external security, at yung pagharap sa mga mahirap, pabahay, kalusugan, education, minamasama pa rin, di ba? Well, malawak ang pagbabago at mula sa tao ang pagbabago, hindi lang sa gobyerno. Kaya pasintabi na po, hindi ko nilalahat, hanggat merong Pilipinong hindi matuto kung anong dapat gawin at obligasyon sa bayan at mananatiling pasaway, mananatiling mapanirang uri, mananatiling makapiling uri, mahihirapan talaga. Kaya sa Pilipinas, ang mayaman yumayaman. Kasi ang mayaman nagpapayaman. Ang mahirap nagpapahirap. Kasi yung mahirap sa halip na magtrabaho, nagpapagamit lang sa iba. Kaya kayo mahirap, umaasa yung iba sa maliit na mga income dahil nagpapagamit, ginagamit ng ibang sektor. Ang mayaman nagpapayaman. Ang negosyante, pinalalaki ang negosyo. Ang mga kabataan matitino, gusto maging professional, ayun. Pero yung mga nawalan na ng pag-asa, nagpapagamit pa, ginagamit pa. Kakaunti sila pero kawawa. Magbago na kayo. Bagong Pilipinas. Now na.